magbabagong katotohanan na ating aaralin ngayon. Pwede mong sabay-sabay natin bigkasin? Maaari mong makilala si Jesus. Maligayang pagbabalik mga bata. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at panunood. Abangan ninyo ang pangalawang paraan ng Diyos kung paano siya nakikipag-usap sa iyo. Kaya tumutok lang dito sa ating Good News Club Online! Okay mga bata, sandali muna tayo ng maglaro. Ang tawag sa ating laro ay Simon Says. Sige, pakinggan ninyo kung anong sasabihin ko at gagawin nyo kung ano yung aking sinasabi. Okay, sige. Simon says, jumping jack 6 times. Okay, sabay-sabay tayo. Ready? Begin! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Very good. Next. Simon says, put your hands sa shoulder and then iikot natin. Counterclockwise. 6 din. Okay, ready? Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pabalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Sige, susunod. Simon says, put your hands baywang at mag-bend. Kaliwa, kanan, 6 na beses din. Okay, ready? Begin. Sa kanan ang una. Ready? Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Okay, magaling. Sa larong ito, kailangan mong pakinggan mabuti ang aking boses. At kailangan tingnan mong mabuti ang aking ginawa. Kinakailangan makita at marinig mo ako sa larong ito. Noong isang linggo, natutunan ninyo na maaari nating malaman ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamasid at pag-aaral sa mga bagay na ginawa niya. Pero hindi pa rin natin makita ang Diyos o marinig ang kanyang boses. Kaya, pinadala ng Diyos sa mundo ang isang tao na maaaring makita at marinig upang higit na malaman natin ang tungkol sa Diyos. Higit sa 2,000 taon na nakalipas, isang anghel ang pumunta sa isang dalagang nagngangalang Maria na nakatakdang ikasal sa lalaking nagngangalang Jose. Sinabi niya kay Maria na manganganak siya at ang ipapanganak niya ay anak ng Diyos. Ang sanggol na ito ay hindi magkakaroon ng ama na katulad ng sa atin. Ang Diyos ang magiging ama ng sanggol na ito. Isa itong himala. Bagay na Diyos lamang ang makakagawa. Ang Diyos nagplano na si Maria ang magiging ina ni Jesus habang naninirahan siya sa lupa at si Jose ang mag-aalaga kay Jesus bilang kanyang ama kahit na ang tunay niyang ama ay ang Diyos na nasa langit. Babasahin natin ang sinasabi sa Lucas 1:31. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Ang ipapangalan ni Maria sa sanggol ay Jesus na nangangahulugang nagliligtas ang Panginoon. Isinasaad ng pangalang ito ang gagawin ni Jesus sa hinaharap. Ililigtas niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Ngunit, mula saan tayo dapat iligtas? Ikaw at ako ay ipinanganak na kailangan maligtas sa kasalanan. Ang kasalanan ay ang pagsunod sa iyong kagustuhan sa halip na kagustuhan ng Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa Roma 3:23 sa unang bahagi.
sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao sa mundo ay nagkasala, maging ikaw at ako man. Kapag sinuway mo ang iyong magulang o kaya mayroon kang masamang ugali, ito ay kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal at matuwid, dapat maparusahan ang nagkasala. Ang parusa sa kasalanan ay pagkahiwalay sa Diyos dito sa lupa at sa walang hanggan. Dahil ang Diyos ay hindi maaaring mapalapit sa kasalanan. Kaya nga mga bata, ang bawat tao sa mundong ito ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang pangalan ni Jesus ay nagpapahiwatig ng kanyang gagawin. Ililigtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Ano kaya sa tingin ninyo ang naisip ni Maria nang marinig na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos? Alam niyo mga bata, nabigla si Maria. Ngunit pinili niyang sundin ang Diyos. Tiyak na mababago ang kanyang buhay. Marahil si Maria ay kinabahan at natakot. Paano niya ipapaliwanag kay Jose na ang Diyos ang ama ng sanggol? Kailanman sa kasaysayan ng tao, hindi pa nangyari ang ganoon. Sinugo ng Diyos ang isang anghel upang sabihin kay Jose na magkakaroon si Maria ng isang sanggol. At ang sanggol na ito ay anak ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng espesyal na tungkulin sina Maria at Jose. Papalakihin nila ang anak ng Diyos. Ang dalawang ordinaryong taong ito ay may gampanin sa plano ng Diyos upang iligtas ang mundo sa kasalanan. Higit na malaki ang planong ito kaysa sa naiisip nilang dalawa. Ang Diyos mismo ang pupunta dito sa lupa bilang isang sanggol. Maaaring nakakatakot ang pagkakataong iyon para sa kanila. Ngunit nagtiwala sa Diyos sina Maria at Jose at alam nilang ang pagsunod sa Kanya ang pinakamainam. Bago isinilang si Jesus, kinailangan ni Maria at Jose na maglakbay patungong Bethlehem upang magpatala. Sa tuwing nagpapatala o census, kinakailangan ang lahat ay pumunta sa kanilang mga bayang sinilangan upang sila'y mabilang at malaman ng gobyerno kung ilan ang nakatira sa kanilang bansa. Habang nandun sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng kapanganakan ng anak ng Diyos. Ngunit napakaraming mga tao ang nagsidatingan sa bayan. Kaya wala ng bakanting bahay tuluyan. Wala silang matuluyan. Pero mga bata, sa wakas, nakahanap din sina Maria at Jose ng isang lugar na matutuluyan. Isang kulungan ng mga hayop. Babasahin natin dito sa Lucas 2:7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay isinilang sa kulungan ng mga hayop. Iniwan ni Jesus ang kanyang napakagandang tahanan sa langit upang pumarito sa lupa at ipanganak sa kulungan ng mga hayop. Nang ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo, sinasabi niyang, mahal ka niya at gusto niyang makilala mo siya. Sige, sabihin natin ang ating word up sa araw na ito. Maaari kong makilala si Jesus. Sige mga bata, sabayan niyo ako. Maaari kong makilala si Jesus. Nangungusap ang Diyos sa iyo sa pamagitan ng kanyang anak. Habang lumalaki si Jesus, nagtrabaho siya kasama ni Jose na isang karpintero.
Natutunan ni Jesus na gumawa ng lahat ng uri ng mga kagamitan. Marahil, gumawa siya ng mesa, upuan, at iba pang kasangkapan. Mga bata, kumari, gagawa tayo ng isang kasangkapan. Sa bilang ng 3, isigaw kung anong kasangkapan ang nagawa ninyo. 1, 2, 3. Ano na inyong nagawa? Bed. Aparador. Magaling. Lalagyan ng mga sapatos. Ano pa? Ayan. Pwedeng patungan ng kung anong mga gamit. Lumaki si Jesus mula sa pagiging bata at naging ganap na lalaki. Namangha mga tao sa napakaraming alam ni Jesus tungkol sa Diyos. Nang malaki na siya, tinuruan niya ang maraming tao patungkol sa Diyos. Gumawa siya ng maraming himala. Sino nakakaalala kung ano ang ibig sabihin ng himala? Tama! Mga bagay ng Diyos lamang ang nakakagawa. Pinagaling niya ang mga bulag. Pinalakan niya ang mga lumpo. Binuhay ni Jesus maging ang mga patay. Marami ang sumunod kay Jesus at natuto sa Kanya. Alam mo bang, maaari ka rin matuto mula kay Jesus ngayon? Kapag natuto tayo tungkol kay Jesus at kung sino siya, natututo din tayo kung sino ang Diyos. Bakit? Dahil pumunta si Jesus dito sa mundo upang makilala natin ang Diyos. Si Jesus ay Diyos. Sa pamagitan ng buhay at mga salita ni Jesus dito sa Biblia, malalaman mo kung ano ang katulad ng Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa Juan 14:9. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sabi niya sa kanyang mga tagasunod, kung nakita ng mga tao kung sino ako, ay nakita din nila ang Diyos Ama. Dahil si Jesus ay Diyos na pumarito dito sa lupa at nagkatawang tao. Ipinapakita ni Jesus na ang Diyos ay perpekto sa lahat ng kanyang paraan. At pinapakita din ni Jesus ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. Binuhay ni Jesus ang mga patay. Siya ang may ganap na kapamahalaan sa kalikasan sapagkat siya ang lumikha sa mga tao. Sa pagparito ni Jesus dito sa mundo, ipinakita niya sa iyo na mahal ka ng Diyos at ayaw niya na mawalay ka sa Kanya. Tama! Mahal ka ng Diyos. Malakas siya at mapag-aruga. Gusto niya na matuto ka tungkol sa Kanya. Makilala mo siya, mahalin at sambahin siya. Pumarito si Jesus sa lupa upang makilala natin ang Diyos. Ipinakita niya sa mga tao na siya ang anak ng Diyos. Maraming mga tao ang sumunod kay Jesus at natuto mula sa Kanya. Ngunit may mga tao na hindi naniwala kay Jesus. Galit na galit sila nung sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Kaya gusto nilang siya ay patayin. Nagsinungaling ba si Jesus tungkol sa kanyang pagka-Diyos? Hindi. Siya nga ang Diyos. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa Kanya, maging ang mga taong malapit sa Kanya. Isang gabi, si Judas na isa sa mga alagad ni Jesus ang nanguna sa mga sundalo para arestuhin siya. Matapos siyang arestuhin, hinatulan si Jesus ng kamatayan. Binugbog si Jesus ng mga masasamang tao, niluraan, pinagkatuwaan, at pinutungan ng koronang tinik sa ulo. Dinala siya sa burol ng Kalbaryo sa labas ng lungsod at ipinako ang kanyang mga kamay at paa sa krus.
Nagdusa si Jesus sa krus ng may 6 na oras. Marami ang pumunta upang panoorin ang mga nangyari. Naroon ang iba dahil minahal nila si Jesus. Ngunit ang iba naman ay kinabuhian siya at patuloy sa pagkutya sa kanya. Sa huli, sinabi ni Jesus, "Naganap na!" At siya ay nalagutan ng hininga. Bakit kinailangan ni Jesus na mamatay? Para iligtas niya ang mundo sa kasalanan. Matapos magkasala si Adan at Eva, nangako ang Diyos na darating ang tagapagligtas upang alisin ang kasalanan ng mga tao. Hanggang sa dumating si Jesus, patuloy ang pagdadala ng mga tao ng sakripisyong alay upang ipaalala sa kanila ang kaparusahan ng kasalanan at kung ano ang gagawin ng tagapagligtas. Kinailangan nilang magdala ng malusog at walang sakit na hayop sa templo ng Diyos at patayin ito. Ang dugo na nabuhos mula sa hayop at ang buhay ng hayop na inalay ang siyang kabayaran sa kaparusahang nararapat sa mga tao. Ngunit wala ni isa sa mga sakripisyo ang perpekto. Si Jesus ang tanging perpektong sakripisyo. Basahin natin yung sinasabi dito sa Hebreo 10:12 sa unang bahagi. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. Oo mga bata, si Jesus ay minsan lamang nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus. Nang binugbog si Jesus ng mga masasamang tao at ipinako ang kanyang mga kamay at paa, lumabas ang dugo sa kanyang katawan. Minsan niyang binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Maging sa kamatayan ni Jesus sa krus, ipinakita niya kung ano ang katulad ng Diyos. Ipinakita niya na mahal tayo ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng kanyang pag-ako sa kaparusahan ng kasalanan para makasama natin siya ng walang hanggan. Ganun na lamang ang pagmamahal niya sa iyo. Ngunit, namatay si Jesus. Hindi ito masayang wakas, di ba? Ganun pa man, meron akong magandang balita para sa iyo. Hindi nagtatapos ang kwento sa pagkapako ni Jesus sa krus. Inilibing si Jesus at sa 3 araw, nabuhay siya muli. Buhay siya ngayon. Maraming tao ang nakakita kay Jesus matapos siya mabuhay muli. Maging ang 500 katao sa isang pagkakataon. Bago si Jesus bumalik sa langit, nangako siyang babalik muli isang araw para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ngayon, si Jesus ay nasa langit. Nakaupo sa trono sa kanan ng Ama dahil siya ang Diyos Anak. Sige, babasahin ko yan dito sa Hebreo 10:12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa krus. Pero nung siya'y nabuhay na muli, nandoon na siya sa kasama ng Diyos Ama. Naniniwala ka bang si Jesus ay Diyos Anak? Si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang hindi ka na mawalay pa sa Kanya. Sinasabi dito sa Juan 3:16 ba? Sa huling bahagi, ang sabi dito, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag naniwala ka kay Jesus at handang talikuran ang kasalanan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Dito sa mundo,
Sasamahan ka ng Diyos upang tulungan ka na mamuhay para sa Kanya at tutulungan ka na unawain ang Kanyang salita. At kapag natapos na ang buhay mo dito sa mundo, pupunta ka sa langit at makakasama mo ang Diyos na walang hanggan. Paniniwalaan mo ba si Jesus bilang iyong tanging tagapagligtas? Sa mga oras na ito, nais ko na lahat ng mga bata ay yumuko at ipikit ang iyong mga mata. Pwede mo ipahayag sa Diyos ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang simpleng panalangin. Marahil hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa Diyos. Tutulungan ka ni Ate Vicky sa mga oras na ito. Ang mahalaga lang, dapat totoo sa puso mo na talagang yun yung gusto mong ipahayag. So kung nais mo na sabihin sa Diyos, naniniwala ka kay Jesus bilang tagapagligtas, sumabay ka sa isang simpleng panalangin bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Panginoong Diyos, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Wala po akong magagawa para mabayaran ang aking kasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa iyo. Sa oras na ito, kinikilala ko si Jesus at tinatanggap sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Naniniwala po ako na siya ay namatay sa krus at nabuhay na muli para bayaran ang aking mga kasalanan. Mula sa araw na ito, nais ko po na mamuhay ng sumusunod sa iyo. Tulungan mo po ako na gawin kung ano ang tama. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May kasabihang kung ano ang puno, ay gayon din ang bunga. Kaya mas nakikilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga anak dahil nakikita sa mga ito ang kanilang pag-ugali o kilos. Makikita naman natin sa Biblia kung paano natin mas makikilala ang Diyos.
Ang ating talata na sasauluhin ngayon ay mula sa aklat ng Hebreo. Alam niyo ba na ang Hebreo ay nasa Bagong Tipan? Mayroong 13 kabanata ang Hebreo at 303 talata. Ang ating sasauluhin ngayon ay makikita sa Hebreo 1:3a. Babasahin muna ni ate dito sa Biblia. Hebreo 1:3a. Sabi dito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Sige nga, sabay-sabay natin basahin. Ready? 1, 2, 3, go! Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Ano ang ibig sabihin ng ating talata ngayon? Hindi lang si Jesus ang tunay na larawan ng Diyos, kundi siya mismo ay Diyos, ang mismong Diyos na nagsalita noong panahon ng Lumang Tipan. Siya ay walang hanggan. Kasama siya ng Ama sa paglikha ng mundo. Siya ang nagpapakita sa atin kung sino ang Diyos. Hindi ka maaaring magkaroon ng mas malinaw na pagtingin sa Diyos maliban sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus. Siya ang buong kapahayagan ng Diyos sa isang katawan ng tao. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, magpasalamat ka dahil maaari mong makilala ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. At syempre, sa pamagitan din ng kanyang salita. Maintindihan mo ito sa tulong ng kanyang banal na Espiritu na nananahan sa iyo. At kung ikaw naman yung bata na hindi pa tinanggap si Jesus sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas, maaari mo siyang tanggapin ngayon. Aminin mo lang na ikaw ay makasalanan at pagsisihan ng iyong kasalanan at paniwalaan mo ang ginawa ni Jesus doon sa cross para sa iyo upang sa pamagitan ni Jesus ay makilala mo pa ang Diyos ng lubusan dahil nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At ngayon ay sasaulo na natin ang ating talata. So maglalaro tayo mga bata, tawagin natin si Kuya Jim at si Kuya Jester. So Team Kuya Jim at Team Kuya Jester. So pipili kayo ng team ninyo. Nakapili na ba kayo mga bata? Okay, so kung kanino nakaturo, ay sila yung magbabasa ng talata. So dapat maging alerto tayo. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Isa pa. Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Isa pa. Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Isa pa. Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Isa pa ulit. Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Last na lang. Ready, go! Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay ganon din ang anak. Hebreo 1:3a. Ayan! So, nakabisado kaya natin? O, sige, sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay ganon din ang anak. Hebreo 1:3a. Sige, bigyan natin ang bawat isa ng wow, galing clap. Ready? 1, 2, 3, go! Wow! Galing! Wow! Galing, galing! Wow! Maaari kong makilala si Jesus. Sabay-sabay natin sabihin, maaari kong makilala si Jesus. Napag-aralan natin kung paano nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Natutunan natin na makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Paano pa natin maalala ang ating natutunan ngayon? Maalala natin ang ating pinag-aralan sa pagsaulo ng ating talata na makikita sa Hebreo 1:3a. Pwede ba natin sabay-sabay bigkasin? Hebreo 1:3a. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Hebreo 1:3a. Isa na namang mahalagang bagay ang ating natutunan.
Sa susunod na linggo, mayroon na namang ibang paraan na matututunan tayo kung paano nangungusap ang Diyos sa atin. Kaya lagi niyo kaming samahan at magkita-kita muli tayo dito sa susunod na linggo sa ating Good News Lab Online!